Yan po, magandang gabi sa ating lahat and welcome back sa ating daily evening devotional. Ako po ang inyong presider sa gabing ito at para po sa ating programa ay pagkatapos ko po ay tayo ay magkakaroon ng opening song to be played by our technical. Nasusundan po ito ng opening prayer na papangunahan sa ating ni Brother Aldrin Menjola and then after po nun ay mapapakinggan na natin ang mensahe sa gabing ito na ibabahagi sa atin ni Sister Angela Buko. And then, after po nun ay tayo ay magkakaroon ng insights kapag kung may gusto po kayong idagdag or testimonies po na karugtong sa ating uh, devotional. And then, after po nun ay tayo magkakaroon ng closing song and then closing prayer by our speaker. So, ito po ang pagkasunod ng programa natin sa gabing ito. Kaya ngayon po tayo ay tumungkol na sa ating opening song. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this evening, for the new week that you have given us. Thank you for all the blessings and for the opportunity to worship you. Lord, as we have our devotional this evening, may you bless us and give us knowledge and wisdom from above that we may understand the message that the speaker is going to share with us. Please enlighten us, help us to understand it, and may we apply it in our lives, and may we share the light to the people around us. Help us to always obey thy will and forgive our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at pwede po makisuyo na mag-share screen ng slides po. Yan po. Ang devotional po natin ngayong gabi ay matatagpuan pa rin po sa aklat ng God's Amazing Grace, January 18, na may pamagat na The Gracious Invitation. So, sabi po sa ating key text,
Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11, verse 28. Next po, sabi po sa unang paragraph, Christ sought to teach the disciples the truth that in God's kingdom there are no territorial lines, no caste, no aristocracy, that they must go to all nations, bearing to them the message of a Savior's love. So, ang sinasabi po dito na ang pag-ibig po ng Diyos ay para po sa lahat. Kahit saan ka pa po nanggaling or kung sino ka man, ay ito po ay para po sa lahat na gusto pong ipaunawa sa atin ni Kristo na sa kanyang kaharian ay wala pong borders o walls na naghihiwalay sa mga tao. Na wala po na kung yun na hindi po tumitingin sa kung ano yung status mo sa buhay, kung ano yung title mo or yung narating mo. At wala pong kung sino yung mas magaling kaysa sa isa. Lahat po ay pantay-pantay at lahat po ng followers ni Christ ay meron po tayong, yun po yung sinasabi na pumunta tayo sa bawat lugar o sa mundo upang ipakalat ang pag-ibig ng Diyos. At ayun po. Next po. So, ayun po. Sabi po dito, Christ tears away the wall of partition, the self-love, the dividing prejudice of nationality, and teaches a love for all the human family. He teaches us to look upon every needy soul as our neighbor and the world as our field. As the rays of the sun penetrate to the remotest corners of the globe, so God designs that the light of the gospel shall extend to every soul upon the earth. So, yun nga po, sinasabi po dito na tinanggal po ni Kristo yung walls na or yung naghihiwalay nga po sa bawat isa, sa bawat tao na tinuruan po tayo ng ating Panginoon na ibigin po ang bawat isa at ituring po sila na part po ng family. So instead na parang ang tutulungan lang natin ay kung sino lang yung kilala natin, kaya yung ka-level lang natin, kung sino lang yung mga friends natin, ay instead po yun ay dapat ang ating pong tulungan ay kung sino man po ang nangangailangan ng tulong. So yun po yung ating neighbor. At gusto po ng ating Panginoon na ipakalat po natin yung pag-ibig ng Diyos sa lahat. At ayun po, para magliwanag po ito, katulad ng parang katulad ng araw na nagliliwanag sa bawat corner ng mundo. Next po. Ang sabi pa po, all over the world, men and women are looking wistfully to heaven. Prayers and tears or inquiries go up from souls longing for light, for grace, for the Holy Spirit. Many are on the verge of the kingdom, waiting only to be
gathered in. So ang sabi po dito ay lahat po dito sa mundo natin ay yung mga tao ay nagse-search po ng something more na yan sila po ay nananalangin at kasi yun nga po yung feeling na parang may kulang sa kanilang buhay na gusto po nila na maramdaman yung kapayapaan, yung pag-ibig at ang connection sa Diyos. At marami din pong tao ang malapit na doon sa hanap o paghanap ng tunay na kaligayahan at pag-join nga doon sa ating Panginoon. Pero sila lamang po ay naghihintay ng magre-reach out sa kanila at tutulong po sa kanila. So, ayun po so dun din po tayo tinatawagan ng ating Panginoon na na maraming tao po ang naghahangad na matagpuan nga po yung tunay na kaligayahan. At tayo po bilang natagpuan na natin ang kaligayahan sa ating Panginoon, ay ito po yung tungkulin natin na i-reach out naman po sila. Ano po yung mga hindi pa nakakaalam ng pag-ibig ng ating Panginoon. So yun po yung sinasabi na kailangan lang po natin silang mag-gathered in. No, kailangan po natin silang abutin para po makasama natin sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Next po. In the trust given to the first disciples, believers of every age have shared. Everyone who has received the gospel has been given sacred truths to impart to the world. God's faithful people have always been aggressive missionaries. consecrating their resources to the honor of His name and wisely using their talents in His service. So, yung gawain po na ibinigay ng ating Panginoong Jesus sa mga first disciples ay ganun din po yung ating gawain. Bali tayo po yung magpapatuloy. So, kung tayo po ay nakarinig, nakatanggap ng mabuting pabalita about sa pag-ibig ng Diyos, ay kailangan din po natin yon ibigay or i-share sa ibang tao. So, yung mga tunay po na sumusunod sa Diyos ay hindi lamang daw po sila parang walang ginagawa. Kung hindi, sila po ay active na tumulong sa ibang tao at i-share po yung kanilang pananampalataya. So, lahat po ng resources nila ay ginagamit po nila sa gawain ng Diyos. So, katulad po ng pera, ng oras, at yung talent po nila ay ginagamit po ito upang ma-honor ang ating Panginoong Diyos at yun nga po na makapag-serve tayo sa ibang tao. Na minsan, di ba po parang iniisip natin na makakatulong lang tayo or makakagawa lang tayo sa gawain kapag tayo ay parang minsan kasi ang iniisip ng iba na hindi naman ako magaling sa ganito or wala naman akong kakayahan na tumulong or ganito ganyan. Pero po, kung ano man po yung kaya natin, yung meron tayo na pinagkaloob ng Diyos, ay yun po yung gagamitin natin para
tumulong sa ibang tao, pang mapaglingkuran po sila. So, yun po yung sinasabi dito na, tsaka po yung pagiging missionary ay hindi kailangan na parang mag-alis tayo sa iba't ibang lugar para matawag tayong missionary. Pero tayo po, kahit sa ating mga sarili na pag ginamit natin yung mga resources natin, yung talent natin upang makapaglingkod sa ibang tao, ay tayo na din po ay tinatawag na missionary. So next po. Everyone who has received Christ is called to work for the salvation of his fellow men. The Spirit and the bride say, "Come," and let him that heareth say, "Come." The charge to give this invitation includes the entire church. Everyone who has heard the invitation is to echo the message from hill and valley saying, "Come." Yan. So ano po ang sinasabi dito? So kung tayo po ay tinanggap na natin si Kristo sa ating buhay, ay mayroon na po tayong gawain na kailangang gawin. Upang sa ganun po ay matulungan natin yung mga ibang tao na matagpuan din po si Kristo katulad po ng ating ginawa. So, ayan, sabi po dito yun sa verse ng, ayan, sa Revelation 22:17 na pinapakita po dito na ito po ay hindi lamang gawain ng mga leaders or pastors, yung mga nangungunan sa atin sa church, kung hindi ito po ay para sa lahat. So, kung narinig po natin yung gospel, yung salita ng Panginoon, at yun, may gawain na po tayo na ipakalat ito sa mga taong hindi pa nakakarinig ng mga ito. So, sabi nga po, everyone who has heard the invitation is to echo. So, kailangan po natin i-invite or yun nga po, iparating sa kanila. Sa lahat po ng mga nakasalumuhan natin, kung nasan man tayo, or dapat po meron pa rin tayong chance na makapagbahagi at ma-share, yun nga, ma-share sa kanila yung gospel. Na bawat isa po sa church ay may gawain po na kailangang gawin. So, hindi lamang po nakaasa sa mga leaders or sa mga pastors, mga ministro na sila naman yung nakakaalam niyan eh, ganyan. So, parang tayo, parang wala na tayong gagawin. Kung hindi, tinatawagan po ang bawat isa sa atin na mag-share po, na ipakalat yung salita ng Panginoon. Next po. Long has God waited for the spirit of service to take possession of the whole church, so that everyone shall be working for him according to his ability. When the members of the Church of God do their appointed work in the needy fields at home and abroad, in fulfillment of the gospel commission, the whole world will soon be warned, and the Lord Jesus will return to this earth with power and great glory. So, sinasabi po dito na ang Panginoong Diyos ay naghihintay ng matagal na panahon para ang bawat isa sa isang iglesia ay magtulungan. Na sinasabi po na ang bawat isa ay mayroong special na gawain na based po kung saan nga sila
kung saan yung strength nila, kung ano yung skills nila or talent nila, kung ano yung kung saan sila magaling dito, ayun po yung gagamitin upang makapag-serve sa iba. At kapag ang bawat isa po ay nag-start na nagawin yung kanilang part, kung ano man po yun para, kung anong klaseng ano man po yun para makatulong sa ibang tao, then yung buong unti-unti po natin nare-reach yung ibang tao na mapaparinig natin o maidadala natin sa kanila yung mensahe ng Panginoon. At yun nga po yung promise ng Panginoon na siya ay babalik dito sa lupa. Ayan, yung sabi po dito na ang ating Panginoong Hesus ay babalik dito sa lupa with power and great glory. So, hindi naman po kailangan na parang kailangan malaki na agad yung nagawa mo or kung ano man. Minsan kasi hindi tayo nag-start na step kasi nga parang feeling natin hindi natin kaya or kulang pa, ganun. Pero, yun nga po, sabi nga, kahit yung maliliit na gawain, yung maliit na pagtulong ay malaki na din po yung value nito. At yun po, isa na din tayo sa yun din po yung sinasabi na makapag-serve tayo sa ating kapwa, sa ating sa mga nangailangan po. Next po. Ay. So, yun po yung last paragraph ng ating devotion. So, dito po na yung pag-ibig po ng Diyos ay ito po yung gift sa atin na kailangan po nating ibahagi sa ibang tao at hindi lamang sa ating sarili. So, ito po ay nagsisimula sa personal invitation. So, personal na invitation ng Panginoon sa atin na kung tayo po ay pagod or nahihirapan, ay pwede po tayong lumapit sa ating Panginoon upang sa Kanya po tayo makahanap ng rest at ng kapayapaan. Ngunit kapag na-receive na po natin yung peace na yon, ay meron na po tayong kailangang gawin or yun nga po ay yung gawain na ipakalat natin yung pag-ibig ng Diyos na kung ano yung natanggap natin, ayun din po yung isi-share natin sa ibang tao. So, yun po na bawat isa sa atin, hindi po tayo nakaasa lamang, kundi bawat isa po sa atin ay meron pong part sa gawain ng Panginoon. So, dito lang po ang aking devotional. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan, maraming salamat po, Sister Angela, sa napakagandang mensahe na iyong ibinahagi sa ating ngayong gabi, na si Kristo nga po ay ini-invite lahat ng mga pagod at ayun nga po na bibigatan na, at tinatawag ni Kristo sila na lumapit sa Kanya at bibigyan na sila ng pahig. So, ayun nga po, tinuturo sa atin to sa ating devotional na ang kaharian nga po ng Panginoon ay wala nga pong division in race, nation, or status. So, bawat isa po sa atin ay mahal ng Panginoon equally, at wala pong mas mataas o wala pong mas mababa. So, tinatawagan po ng Panginoon o ni Kristo ang kanyang mga tagasunod na i-share ang kanyang pag-ibig at ang kanyang gospel sa buong mundo, para nga po dapat nga po tinitignan natin ang ating kapwa as our neighbor.
neighbor in need. So lahat po ng believers ay binibigyan ng responsibilidad na i-invite ang iba para nga po dumating para maghanda sa pagdating ni Kristo. So tinatawagan po tayo na mahalin natin ang ating kapwa without prejudice at ibahagi nga po yung saving message ng Ama. So kailangan po natin, kapag inaccept po natin si Kristo, yung invitation ni Kristo, kailangan sabi to, we must also become messengers of the same invitation, helping lead others to find rest and salvation. So, ayun po, sino po ang gusto magdagdag ng kanilang, gusto po ang magdagdag dahil open na po ang ating virtual stage for the sharing of insights. So, mga kasama po natin dito is ang Tumpat Church sa Wrestling PH, si Brother Franklin, si Sister Trisha, si Sister Kai. May gusto pa po kayong idagdag or ibahagi? Po, kung wala na, dahil ay malinaw naman na po yung mensahe, tayo na po ay dadako sa ating closing song to be followed by the closing prayer ng ating speaker.
Let's pray. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-aral muli ng inyong mga salita. At maraming salamat po sa mga salitang ito na nawa po ito po ay may tatakpo namin sa mga aming puso't isipan at amin po itong may apply sa aming mga buhay. At Ama, tulungan niyo po kami na maging good neighbor po sa aming mga nakakasalamuhan. Nawa po ma-share namin ang inyong salita sa kanila at ganun din po na tulungan po namin ang mga kayo po ang patuloy na mag-ingat maggabay po sa amin. At ito lang po ang samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po Sister Angela sa pag-lead ng ating worship prayer at maraming salamat din po sa mga nakasama natin sa Zoom and sa mga nanonood po sa Facebook Live. Sana po ay samahan nyo kami muli bukas na umaga para po sa ating daily morning devotional na nagaganap po ng alas 5 ng umaga and then bukas po ng gabi para po sa ating daily evening devotional na nagaganap po ng alas 6 ng gabi. So dito po nagtatapos ang programa natin sa gabi nito. Kaya once again, good evening po sa ating lahat and God bless us.